Kapag naririnig po natin ang salitang altcoin season, ang unang iniisip natin ay ang mga panahong biglang nagsisitaasan po ang presyo ng mga altcoins gaya ni Ethereum, Solana, XRP at iba pa. Ibig sabihin sa mga panahong ito, mas mabilis po ang pagtaas ng kita sa altcoins kaysa kay Bitcoin. Pero ang tanong po ngayong June 28, 2027, may mga palatandaan na nga ba na malapit na ang panibagong altcoin season? Ayon po sa pinakahuling datos ng CryptoQuant, mukhang may malalalim na dahilan kung bakit naniniwala ang ilang analyst na paparating na ang panahong magpapasiklab ang mga altcoins. Pero teka lamang, hindi ito simpleng hype lamang. Titingnan natin ngayon kung ano ang mga datos na nagpapalakas sa paniniwalang ito. Ano ang koneksyon ni Bitcoin sa galaw ng altcoins at ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang kasalukuyang kalagayan ng market, lalo na itong si Bitcoin. Sa ngayon, si Bitcoin ay may market dominance na 65.80%. Isa po itong antas or level na huling nakita pa noong January 2021. Kapag sinabing market dominance, ito ang porsyento ng buong crypto market na kinakatawan ni Bitcoin. Ibig pong sabihin kung mas mataas ang kanyang dominance, mas maraming pera ang pumapasok kay Bitcoin kumpara sa mga altcoins. At ang nakakagulat dito, habang tumataas po ang presyo ni Bitcoin, tumataas din ang kanyang market share. Pero hindi lahat ay kumbinsido na tuloy-tuloy ito. Ayon po kay Axel Adler, isang verified author ng CryptoQuant, maaaring malapit na tayong makakita ng pagbaliktad ng trend na ito. Ano naman po ang sinasabi ng CryptoQuant ukol sa pagbaba ng altcoin exchange balance? Ayon po sa datos, ang average na monthly na galaw ng altcoins sa mga exchange ay bumaba po sa $1.6 billion. Mas mababa po ito sa yearly average na $2.5 billion. Sa unang tingin, parang maliit lang ang epekto nito. Pero ayon po kay Ginoong Adler, isa itong senyales na nagkakaroon ng consolidation at accumulation ng mga altcoins. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito? Simple lamang po. Imbis na ibenta, mas pinipili ng mga investors na i-hold ang kanilang altcoins. At historically, tuwing bumababa ang reserve sa mga exchange, sumasabay dito ang pagsiklab ng altcoin season. Ngayon ay ano naman po ang halimbawa? Yan, anong mga halimbawa ang nagpapakita na nauuna ang pagbagsak ng supply bago ang altcoin rally? Para mas lalo po nating malinawan ay balikan po natin ang ilang mga mahalagang pangyayari sa mga nakaraan. Yan, noong January 2023, bumaba po ang altcoin supply sa ilalim ng $1.6 billion. At ang resulta, si Ethereum ay tumaas po ng 32%, habang si Solana ay pumalo naman sa 139%. At noong October 2023 naman, ayan, si Ethereum ay tumaas ng 8% at tuloy-tuloy hanggang siya ay umabot sa presyong $4,092 noong March 2024. Si Solana naman po ay tumaas ng 80% at nagpatuloy pa hanggang sa presyong $210. Noong August hanggang September 2024, bago pa man ang eleksyon sa Amerika, si Ethereum po ay nag-consolidate habang si Solana ay lumago ng 10% bago ang malawakang pagtaas sa buong market noong November. Ang mga numerong ito ang dahilan kung bakit naniniwala ang ilan na may posibilidad na muling mangyari ang ganitong rally, lalo na't muli na namang bumababa ang supply ng altcoins sa mga exchanges. Meron bang ibang analyst na sumusuporta sa ganitong galaw? Oo, isa na po rito si Michael Van de Poppe. Pero para sa kanya, ibang factor naman ang kanyang tinutukoy. Para sa kanya,
ang underperformance o paghina ng presyo ng ginto or gold ay nagiging dahilan kung bakit lumilipat ang mga investors sa altcoins. Kapag hindi po kumikita ang gold or ginto, natural lang na humanap ng ibang assets ang mga investors at dito na po pumapasok ang mga altcoins. Kung titingnan po natin, parehong bullish or positive ang pananaw ni na Ginoong Adler at saka Van de Poppe. Pero iba-iba lang sila sa kanilang pinagbasehan. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng mga nagbabala ukol po sa Bitcoin dominance. Yan, hindi po lahat ay kumbinsido na agad na sisiklab na ang altcoin season. Si Rec Capital naman po, isa na rin po siyang analyst, ay nagbigay po siya ng babala. Ayon sa kanya, matapos po na i-retest ni Bitcoin ang kanyang dating resistance na ngayon ay support na sa 64%, posible pong umakyat pa ito ng hanggang 71%. Base po sa kasaysayan, kapag umabot po sa ganitong level ang dominance ni Bitcoin, bumabagal or hindi muna umuusad ang mga altcoins. Sa madaling salita, baka hindi pa ngayon ang tamang oras para sa altcoin season. Maaaring kailangan pang maghintay ng senyales na humihina si Bitcoin bago natin masaksihan ang pag-arangkada ng altcoins. Kumustahin naman natin ang kabuang market cap ng altcoins ngayon. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, ang altcoin market cap ay kasalukuyang nasa $1.1 trillion. Hindi ito maliit na halaga, pero sa laki ng crypto market ngayon, malinaw na kayang-kaya pa nitong lumaki kung sakaling magsimula na nga ang altcoin season. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Bilang mga Pinoy crypto traders at investors, napakahalaga na sundin natin ang mga trend na ito. At bakit? Dahil ang tamang timing sa altcoin season ay maaaring magbigay sa atin ng malaking kita. Kung tama ang basa mo sa trend, posible kang kumita sa pagtaas ng presyo ni Ethereum, Solana at iba pang altcoins. Gayunpaman, kung mananatiling mataas po ang dominance ni Bitcoin at hindi pa talaga nagsisimula ang altcoin season, delikado rin na basta na lang tayong bibili ng altcoins. Kaya mahalaga po ang tamang pag-aaral at disiplina sa pag-trade. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ito po ay isang magandang paalala na ang crypto market ay hindi lang tungkol sa hype or balita. Kailangan nating intindihin na ang data at mga galaw sa likod ng presyo, kung totoo ngang paparating na ang altcoin season, ito ay magandang pagkakataon. Pero hindi po ito garantiya. Ang pinakamatalinong hakbang ay maging mapanuri, mag-research po tayo ng mabuti, at huwag po tayong padalos-dalos sa ating desisyon. Hindi lahat ng nagsisigawan ng altcoin season na ay tama. Pero kung kaya mong makita ang tamang senyales, may chance kang makalamang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.